Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 30, 2025, Sunday. Patuloy nating inoobserbahan ang posibleng bagyo na mabubuo sa mga susunod na araw. Alamin natin ang pinakabagong datos tungkol sa galaw, direksyon at lakas nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, umiiral pa din ang shear line sa silangang bahagi ng Northern Luzon at ang Northeast Monsoon naman ay nakakaapekto sa extreme Northern Luzon. Sa labas ng Philippine Area of Responsibility, nandoon ang Tropical Storm Koto na dating verbena, nasa layong 385 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. May lakas na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugsong hanggang 105 kilometers per hour. At ito ay mabagal na kumikilos pahilaga. Kahit nasa labas na may trough o buntot itong humahatak ng mga ulap at ulan papuntang kanlurang bahagi ng bansa, lalo na sa Palawan. Sa Apayao at Cagayan, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at mga paminsan-minsang thunderstorm. Ang sanhi nito ay ang shear line, kaya pwedeng magkaroon ng sunod-sunod na buhos sa hapon at gabi. Maging alerto sa posibleng flash flood sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa gilid ilog at paanan ng bundok. Kung may nakaambang madilim na kaulapan, iwasan ang pagtawid sa ilog at bantayan ang pagtaas ng tubig sa mga sapa. Sa Kalayaan Island at natitirang bahagi ng Palawan, maulap na may scattered rains and thunderstorm dahil sa trough ni Koto. Ang mga buhos ay kadalasang biglaan at maaaring may kasabay na malalakas na hangin. Planuhin ang paglaot at iwasan ang maglakbay sa open sea kapag dumarami ang itim na ulap sa kanluran. Bantayan din ang mga low-lying barangay na madalas bahain kapag humaba ang ulan. Sa Batanes, dahil sa northeast monsoon, maulap na may mahihinang pag-ulan, hindi inaasahang malaki ang epekto pero pwedeng magdulot ng madulas na kalsada at weak visibility sa mga matataas na daan. Panatilihing mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa kurbada at paakyat na daan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap sa kabuuan ng araw, posibleng magkaroon ng panakanakang pag-ulan o thunderstorm dahil sa easterlies at lokal na init. Kadalasan hapon hanggang gabi umaatake ang buhos kaya i-schedule ang biyahe bago sumapit ang rush hour. Iwasan ang underpass at kalyeng kilala sa mabilis na pagbaha. Sa Visayas at Mindanao, generally, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. May isolated na pag-ulan at thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Hindi laging malawakan ng ulan pero kapag tumama ang malalaking ulap, pwedeng maging malakas sa maikling oras. Tandaan, kahit pabugso-bugso, may tsansa ng biglaang pagbaha sa lungsod at pagguho ng lupa sa matarik na barangay. Para naman sa forecast wind and water conditions, sa Palawan, katamtaman hanggang malakas ang hangin mula southwest hanggang southeast. Kaya ang dagat ay moderate to rough na may taas ng alon na nasa 1.5 hanggang 3.1 meters. Para sa maliliit na bangka at motor bangka, iwasan muna ang open sea at pumili ng protektadong ruta kung di may iwasan ang paglalayag. Sa Northern Luzon, katamtaman ang hangin mula northeast hanggang east at ang alon ay nasa 1.5 hanggang 2.5 meters. Bagamat hindi ito extreme, sapat na para maging alanganin sa maliliit na sasakyang pandagat, lalo na sa mga pasilyong walang natural na sandigan laban sa bugso ng hangin. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula northeast hanggang east at slight to moderate ang dagat, nasa 0.6 hanggang 2.1 meters. Pumili ng oras na hindi kasabayan ng thunderstorm outflow para hindi maabutan ng biglang alon. Sa Visayas at Mindanao, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula northeast hanggang north. Ang alon ay slight to moderate din, nasa 0.6 hanggang 2.1 meters. Kahit mababa, tandaan na maaaring sumipa ang maikling alon kapag may malakas na pag-ulan sa karagatan malapit sa baybayin. Update naman tayo sa posibleng bagong sistema sa susunod na mga araw. Ayon sa pinagsama-samang reading ng international models, kabilang ang European at GFS, may senyales na by Monday o Tuesday, magsisimulang makita ang isang low pressure system sa silangan na posibleng umangat bilang tropical cyclone. Sa unang yugto, inaasahang kikilos ito pahilagang kanluran sa ilalim ng mas malawak na sirkulasyon. Ngunit dahil sa pakikipagtulakan sa umiiral na shear line at sa northeast monsoon sa norte, may posibilidad na maituwid ang ruta nito paibaba at pakanluran, timog kanluran habang papalapit sa bansa. Dito nagkakaiba ang forecast ng mga modelo. Ang European ay may bersyong mas babaybay sa may southern Luzon bago tumawid pa kanluran, samantala ang GFS ay mas nakikita ang pagtawid mula eastern Visayas, dadaan sa buong Kabisayaan at posibleng tawidin ang northern Palawan bago lumabas ng West Philippine Sea.
Hindi ito eksaktong ruta ni verbena, mas mataas ang pinanggagalingan. Pagdating sa lakas, sa ngayon ang baseline ay tropical depression hanggang tropical storm level bago pumasok o tumama sa kalupaan. Nakatutulong ang shear line at amihan para hindi ito makapag-rapid intensify habang papalapit. Pero kahit hindi typhoon level, hindi dapat ipagsawalang bahala ang ulan. Tandaan na maraming ilog at basin ang sensitibo pa mula sa mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Sa ganitong setup, kahit moderate ang buhos, pwedeng maging mabilis ang pagtaas ng tubig at magkaroon ng pag-apaw sa mabababa at kilalang sentro ng baha. Mahalagang paalala, long range forecast pa rin ito, kaya marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito. At kung titingnan natin sa multi-model consensus ensemble view, makikitang mas marami ang member models na nagtuturo sa Visayas bilang mas mataas ang tsansang madaanan. Gayunman, hindi dapat magpakampante ang Southern Luzon at Northern Mindanao dahil pasok pa rin ang mga ito sa forecast cone o posibleng range ng dadaanan. Habang lumalapit ang oras, tumitibay ang detalye sa eksaktong landfall area at timing. Sa ngayon, ang tamang gawin ay i-update ang mga lokal na plano, suriin ang mga alternatibong ruta at bantayan ang opisyal na abiso. Ano ba ang shear line na lagi nating nababanggit? Ito yung pagtatagpo ng malamig at mainit na hangin sa hilaga, kaya naglalatag ito ng mahabang kaulapan sa norte na nakakaapekto sa Cagayan hanggang Apayao at Isabela. Ang northeast monsoon naman ang humahataw ng malamig at basang hangin sa extreme north, kaya madalas na tuloy-tuloy ang ambon at maulap ang kalangitan sa Batanes at mga katabing lugar. Sa kanluran, ang trough ni Coto ang humihila ng mga ulap mula dagat papuntang Palawan, sa timog at gitna ng bansa, at ang lokal na init sa hapon ang nagtutulak ng panakanakang thunderstorm. Kapag nag-overlap ang mga ito, doon nangyayari ang malalakas at biglaang buhos na may kasamang malalakas na hangin. Para sa mga nasa lungsod, lalo na sa Metro Manila at mga sentrong bayan sa Visayas, antabayanan ang oras ng pag-ulan. Karaniwan, itong sumasabay sa late afternoon hanggang gabi. Iset ang pagbiyahe ng mas maaga kung may mahalagang lakad, kung may construction o gawaing kalsada sa ruta, maghanap ng alternatibo dahil mabilis maipon ang tubig sa mga hukay at nakabukas na kanal. So in short, ang shear line ang pangunahing magdadala ng ulan sa Apayao at Cagayan ngayong araw, habang ang trough ni Coto ang magpapadaloy ng ulap at ulan sa Palawan, lalo na sa Kalayaan. Sa natitirang bahagi ng bansa, localized thunderstorm ang posibleng magpaulan sa hapon at gabi. Sa susunod na mga araw, bantayan ang pagbuo ng bagong sistema sa silangan na may baseline na tropical depression hanggang tropical storm bago tumawid. Mas mataas ang tsansa sa Visayas, pero kasama pa rin ang hanay ng Southern Luzon at Northern Mindanao. Manatiling nakaabang sa mga update dito lamang sa ating channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at mag-ingat po tayong lahat.